last Sunday of the year. Okay? Kaya medyo maganda itong ano natin ngayon. Nandito tayo. So, pinag-aaralan po natin yung story of Christmas. Ano po yung pinag-aaralan natin nung nakaraan? 3 haring wise men. Okay. So, pinag-aaralan po natin yung wise men nung nakaraang Sunday, yung kanilang bakit sila wise at ano yung kahulugan ng kanilang mga regalo para sa ating Panginoong Hesukristo. At yung mga regalong yun ay ano yung pinagdaanan bago sila naging precious. No, yung gold, bago siya naging mamahaling bato, yung na-torture muna siya sa mga toxin, sa mga lason na binuhos para lang siya mahiwalay, binasag. Subukan nyo nang mabasag. Di ba? Pag medyo may nagkikwentuhan, may nagyayabang, biglang tinira, tapos nabisto, basag. Basag. Di ba? Yung mga ganun, yung pag sinabing basag, medyo para ka napahiya nun, di ba? So, yung ginto, ganun, basag. And then, yung frankincense, tsaka yung myrrh, ito ay galing sa halaman, sa puno, na sinusugatan ng paulit-ulit bago mo makuha yung mamahaling katas na yan. So, pag pinag-aralan nyo ang nature, nandun kami sa Boracay, may napanood kaming movie, paano ginagawa yung pearl at saka yung diamond. Hindi na sa natural, sa laboratory. Pero, pag titingnan mo yung sa natural daw, kunyari, yung pearl, susugatan mo yung ang tawag nito, yung clam, susugatan mo, lalagyan mo ng dumi, tapos yung luha niya, babalutin yung dumi na yon hanggang yung luha na yon magiging pearl. Yung luha pala nagiging pearl? Sabi mo sa katabi mo, yung luha mo pwedeng maging pearl. Oo, all things work together for good. Lahat ng mga hirap natin sa dulo, magiging blessing yan. Tapos yung diamond, pinapadaan sa pressure, sobrang pressure sa ilalim ng earth. Kaya nung nilagay sa laboratory, ilang bigat yung inipit dun sa mga yung mga halaman na inuling siya tapos pinressure and then naging diamond talaga. Kasi sa earth ganun yung mga uling pinipress tapos pinapainit ng husto. Yung sobrang init at sobrang pressure nakaka-produce ng diamond. Sabi ko, lahat ng magaganda at mamahaling elemento at mga bagay sa mundo dumaan sa hirap bago nagkaroon ng ganong pangyayari sa buhay niya. Kaya pag ikaw dumadaan sa hirap, malamang ginagawa kang frankincense, ginagawa kang myrrh, ginagawa kang gold, diamond, or pearl. Kaya yung paghihirap natin, yung mga sorrow natin, huwag niyong sayangin. You're on the process para maging gem. Sabi, ano ngayon? Wala akong kausap. Kaya, sabi ko, ang galing, no? Galing ni Lord. Bago maging mamahali ng isang bagay, dadaan mo na sa mahirap na proseso. Kaya yung mga taong dumaan sa sobrang hirap, sila din naman yung nagtatagumpay sa buhay. Walang tagumpay kung walang hirap. Okay? Kaya yung ayaw mahirapan, ayaw magtagumpayan. Sabi mo sa katabi mo, willing ka na ba? Mahirapan. So yun. So the wise men at yung kanilang gift. Now, pupunta tayo sa panghuli dahil this will be the last. At kailangan natin magmadali dahil ang Manila Film Fest ay nag-aabang na. Doon tayo sa star. Okay? Ito na may pag-aaralan natin. The wise men, last week, si Jesus syempre yung una, siya yung bida ng okasyon. Now, ito naman tayo sa dulo, yung star. So let's pray. Let's bow our head. Lord, dalangin namin, kausapin mo uli kami. Patuloy kaming matuto at hindi lang kami matuto. Lord, information is good but we need transformation. Kaya as we listen to your word, we pray na ma-absorb talaga namin ito at let there be willingness in our hearts to apply what we have learned. Lord, we pray that your Holy Spirit will speak to us and Lord, hover upon us, Lord. Lukuban mo kami ng presensya mo. Palibutan mo kami sa iyong libo-libong mga anghel dito, Panginoon, at Lord, yung anointing mo dumaloy. Salamat, Panginoon. We entrust everything to you. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon.
So lahat ng aspeto ng selebrasyon ng Pasko ay naisa-isa na natin halos magmula kay Jesus, sa kanyang pamilya, sa mga wise men, and then nandito na tayo sa star. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang maging star? Marami pong star sa paligid natin, ha? Di ba? May star for all season. May mega star. May star margarine. O, di ba? Alin ka ron? So, pag sinabing star, medyo sikat yan. Sa Matthew chapter 2, dito yung kwento, nung binasa din natin to last Sunday, pero ang bida nung nakaraan yung wise men. Ngayon ang bida naman yung star na nag-lead sa mga wise men. Sabi doon sa verse 2, nung dumating yung mga wise men, sabi nila sa mga nandoon sa Jerusalem, lalo kay Herodes, sabi niya, "Where is he who has been born King of the Jews? Asan siya na sinilang na hari ng mga Hudyo? For we saw his star when it rose and have come to worship him." Nung sinilang si Jesus doon sa sabsaban, galing sa malayong lugar, itong mga wise men ay pinaghihinalaan na galing ito ng India or galing ito ng bandang Saudi Arabia, kasi pag tiningnan mo yung mapa ng Israel, yung east dito banda. At according to the scholars, itong mga wise men na to ay nag-aaral ng mga bituin, mga astrologers sila. At ang mga bansa na merong mga astrologers during those times ay Babylon or Iraq, India, Egypt, and somewhere in Saudi Arabia. So, hindi specifically binanggit kung taga saan itong mga to. Pero pag sinabing east, ito yon, Saudi, kasi ang Egypt, banda rito, then India, banda ron. And the length of their journey na umabot ng 2 years, malamang sa malamang medyo malayo to. Hindi pwedeng galing Babylon kasi ang Babylon naman, ang Iraq ay north, no? So east galing. So nung dumating sila sa Jerusalem, sabi nila, nakita namin yung star. So sinundan nila yung star na yon. Nung pagsilang ni Jesus, laktaw tayo sa we saw his star when it rose and have come to worship him. Kaya kami pumunta rito para sambahin siya, yung hari ng mga Hudyo. Verse 9, laktaw. "And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was." Sinundan nila yung star na yan at tumigil lang yung star nung nalid na sila sa tapat, sa mismong bahay kung saan si Jesus nandoon. At yung Jesus na yon hindi baby. Ano na dito? Child. Ibig sabihin, 2 years old na siya. Mga ganun ang edad niya. Bata na, hindi na sanggol. Verse 10, "When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy." At nung nakita nila yung star, tuwang-tuwa sila. Okay? May 3 bagay tayong dadamputin dito nang mabilisan lang. Okay? Number 1, the star shine in darkness. Sabi dito sa verse 2, "Where is he who has been born of King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him." Ang mga star po ay kitang-kita pag madilim. Subukan niyong maghanap ng star mamaya paglabas natin dito. Tingnan ko kung may makita kayo. Sa palagay niyo may makikita kayo? Meron, yung araw. Star yan eh. Yan yung pinakamalapit na star sa planet Earth. Kaya lang, hindi mo pwedeng titigan yan. Mabubulag tayo niyan. So, ang star na nakikita natin sa alapaap, sa langit, no, ay mga thousands o millions yung distance niya from Earth. Kaya nga, nagbiblink yan mga yan eh. Pero, the more na madilim, the more na nakikita natin sila. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16. "You are the light of the world. Let your light shine before others." Sa Bible po, ang tunay na light si Jesus. Sabi ng John 8:12. Mamaya dadaanan natin. Pero nung tumanggap tayo kay Jesus, nung pinapasok natin si Jesus sa puso natin, yung liwanag ng mundo nasa atin na rin. Tayo ay liwanag na rin. We are the light of the world. Ngayon sabi dito, let your light shine. Hayaan nyo ng liwanag na yan ay makita ng ibang tao yung liwanag na yan.
At tayo, the more na dumadaan tayo sa maraming problema sa darkness ng buhay natin, the more na dumadaan tayo sa mahihirap na sitwasyon, the more na yung mundo natin nagiging madilim, the more tayo dapat nagsashine. Amen? Ito ang karakteristik ng star. Hindi pag madilim nawawala. Pag madilim, lalo siyang nakikita. Ito dapat ang mga Kristiyano. Pag may problema ka, lalo ka na sa church. Lalo ka nagpipray. Lalo ka nagde-devotion. Hindi yung, pambihira, nagpray naman ako, tapos wala pa rin, hindi pa rin binigay. Ayoko na magpray. Ayoko na mag-devotion. Yan, light ka pa rin. Kaya lang, Christmas light. Kumukuti-kutitap. Diba? Pag ikaw Christmas light, pag maganda ang nangyayari, ang liwanag mo. Pero pag pangit ang nangyayari sa buhay mo, lalo na kung solar ka, solar light, alam niyo yun? May mga solar light ako tumatagal lang yan, 30 minutes to 1 hour. Pagpatak ng 6, nagbiblink na yung mga solar light ko. Pagpatak ng 7, wala na. Sabi mo sa katabi mo, wag kang solar light. Sabi mo, wag kang Christmas light. Nawawala liwanag niyan. Maging star ka. Be a star. Ang star nagliliwanag, lalong maliwanag pag dumidilim ng todo. Pag madilim ang buhay mo, marami kang problema, doon nakikita yung tunay na Kristiyano. Kaya may kanta noon, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ngayon, hindi na kinakanta yun eh. Diba? Ngayon, kahit may problema at maraming pera. Pero ang tunay na Kristiyano, sa gitna ng dilim, nagliliwanag pa rin. Parang hugot yun. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Ang tunay na Kristiyano, sa gitna ng dilim, nagliliwanag pa rin. So, let your light shine before others so that they may see your good works. Eto yun. Ano daw yung liwanag na tinutukoy sa Matthew 5? Good works. Yung trabaho nating magaling. Yung ugali natin na mabuti. Ang sinusukat ng mga tao sa mundo, hindi yung ang dami mong alam sa Biblia. Hindi yan sinusukat. Wala silang paki doon. Ang haba mo mag-pray, wala silang pakialam doon. Ang binabasa ng mga tao sa mundo, hindi yung Bible. Hindi nila kilala si Jesus. Ang kilala nilang Jesus, yung Jesus ng religion. Pero ang binabasa nila, ang kinikilala nila, ikaw. Ikaw ang binabasa nila. Nandyan ba si Jesus sa buhay mo? Yung Bible ba nakikita sa buhay mo? Wala silang panahon at wala silang interest basahin ng Bible. Pero yung buhay mo, binabasa nila. Yung buhay natin. Lalo na yung mga marites na nasa paligid nyo. Naku, basang-basa ka. Tingnan mo, tingnan mo. Diba? Tingnan mo, away na naman yung mag-asawang yan. Tingnan mo, mga mukha. Oh. Wala, mangungutang na naman yan. Basang-basa no? Alam nyo, pag binasa tayo ng tao, dapat maganda ang mababasa nila. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maganda ang mababasa. Kasi ikaw ang Bible nila. Yung Bible na yan, hindi yan babasahin nila. Ikaw ang binabasa. Ngayon, bilang Kristiyano na tayo ang liwanag ng sanlibutan na to, sabi dito, good works is very important. Yung maging mabuti kang tao, yung maging mabuti ka sa lahat ng bagay, kung maaari lang, alam nyo, mahirap to. Mahirap maging mabuti dahil hindi tayo sanay at hindi tayo sinilang na mabuti. Sinilang tayong masama. Lahat tayo makasalanan. Ako, pag tinanggal si Jesus sa buhay ko, kawawa yung tao sa paligid ko. Halimaw to. Pag wala si Lord, ay nako, ewan ko lang. Yung dati kong buhay, nako, ang layo. Kaya si Lord lang ang nagpapabuti sa atin. Kaya tayo nagliliwanag dahil yung liwanag ng sanlibutan nakatira sa atin. Kaya yung pagiging mabuti, kaya nating gawin dahil ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. At dahil ang God na yan, na good, na sa atin, we can be good. We can be a star. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka palang maging mabuti Hindi nga bagay sa Kristiyano ang masama. Alam niyo yun. So be a star, be good. Sa Daniel chapter 12 verse 3, sabi dito, those who are wise
shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Yung matatalinong tao daw ay nagliliwanag. Ang sabi ng Proverbs 11, those who win souls are wise. Pag ikaw nagdadala ng tao sa Panginoon, matalino ka. At ang sabi dito sa Daniel 12, yung mga matatalino ay nagliliwanag at nagdadala ng mga tao sa Panginoon. They turn many to righteousness like the stars. So pag ikaw nagdadala ng mga tao palapit kay Lord para umayos yung buhay nila, ikaw daw ay isang star. Ikaw daw ay isang matalino. Amen ba? Kaya yung mga nagdadala ng kaluluwa, yung nag-i-invite, yung nagba-Bible study, sabihin mo dyan, matalino ka pala. Star ka pala. Yan yung star for all season. Hindi lang sa liwanag, kundi sa dilim din. Sabi sa Isaiah 60 verse 1 and 2, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. Sabi dito sa Book of Isaiah, bumangon ka at magliwanag dahil ang liwanag ng Panginoon nasa iyo na. Yun na nga, nung tinanggap natin si Jesus, siya yung liwanag ng mundo, naging liwanag tayo. At hindi lang yun, sabi dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa iyo, pero ito ang mangyayari sa mundo. Verse 2, darkness shall cover the earth. Hindi lang darkness, matinding darkness. Pero ang sabi dito, kung kailan matindi ang darkness, mas matindi rin ang pagliliwanag ng mga anak ng Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi takot sa darkness. Literally ha. Meron pa bang takot sa dilim dito? Hello? Inutusan bumili ng something, no? Tapos madilim. Siya na lang. Meron pa takot sa dilim dito? Patay. May hazing kami dito ha, lalo sa mga leaders, sa mga workers. Yung mga takot tumingin sa patay, pag may funeral service, pinapatitigan namin, titigan mo sa mata. Hanggang kumindat yan, di ka alis. Kasi may mga takot sa patay dito eh. Ang mga Kristiyano walang inatatakutan dahil demonyo nga takot sa atin eh. Amen? Lahat ng dapat katakutan wala, kaya hindi tayo takot sa dilim na literal. Hindi rin tayo takot sa dilim na symbolic. Ano yung dilim? Hirap, problema, sakit, kalungkutan, kahirapan, at kung ano-ano pang hindi magagandang bagay that we can call darkness. Hihirap ang mundo. Ang mundong kinabibilangan natin ngayon, kinalalagyan natin, hindi na to gaganda mga kapatid. Papunta na to sa ending. Okay? Papunta na to sa conclusion. Malapit ng magwakas. Ngayon, padilim ng padilim ang mga nangyayari sa mundong ito. Pero habang dumidilim ang nangyayari sa mundo, dapat naman tayo ay patuloy na nagliliwanag. Lalong nagliliwanag. Kaya nga sabi ko dito, darkness cannot defeat it or swallow it. Ang liwanag ay hindi kayang talunin ng kadiliman. Subukan mong umuwi mamayang gabi sa bahay nyo. Siyempre, uwi naman kayo. New Year, di ba? Patay ang ilaw, darkness. The moment na pindutin mo ang switch at nagliwanag kahit pa yan yung pinakamababang wattage, sabihin na natin 5 watts lang, iliwanag na yan. Pero pag yan inon mo, kitang-kita mo siya. Kahit saan ka magpunta, kahit maliit lang ang liwanag, pag madilim ang kapaligiran, kitang-kita mo yung liwanag na yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit konti lang yung liwanag mo, go lang, fight lang, kaya mo yan. Kahit madilim na yung kinalalagyan mo, magliliwanag pa rin tayo. Amen? Parang mahirap mag-preach sa 8 o'clock, no? Parang nasa tulog mode. Nasa tulog mode eh. Natulog pa ako nitong oras na to eh. Merong kwento na narinig ko nung bago akong Kristiyano. Sa isang church daw, yung mga Kristyan nagpapayabangan ng kanilang mga liwanag. Sabi ng isa, mas maliwanag ako sa'yo kasi nakatayo ako sa stage. Tumutugtog ako sa music team. Mas maliwanag ako sa'yo kasi ako naglalagay ng mga lights. Powerhouse. So nagkanya-kanyang payabangan sila dahil marami silang ginagawa sa loob
ng church. And then yung isang bagong Kristiyano, naguguluhan siya. Naguguluhan siya, paano nagliliwanag tong mga to? Liwanag sa loob. Paano nila nakikita yung liwanag nila? So siya, walang papel doon sa payabangan na wala kang sinabi sa lolo ko. Di ba? Yung mga ganun, wala siyang papel. So ang ginawa ng Kristiyanong ito, lumabas. Lumabas doon sa church. Bago pa lang siya lumabas, sabi ng mga nagpapayabangan doon sa loob ng church, uy, huwag kang lalabas dyan, madilim dyan. Maraming mga hindi mo alam kung anong mangyayari dyan sa labas. Siya ngayon, curious, bakit hindi ako lalabas? Kung madilim doon, dapat kailangan ng liwanag doon. So ang ginawa niya, lumabas sa pintuan ng church nila, at nakita niya, ang dilim nga. Ngayon, may narinig siyang mga umiiyak, may mga umuungol sa dilim, humihingi ng tulong. So ang ginawa niya, tuloy-tuloy siyang lumabas. At nakita niya, ang dilim talaga. Pero habang siya'y lumalakad sa dilim, nakikita yung sarili niya, uy, nagliliwanag ako, parang glow in the dark. Nagliliwanag siya. The more na palayo siya ng palayo at padilim ng padilim, yung liwanag niya, paliwanag ng paliwanag. Yung intensity ng liwanag niya, lalong tumitindi. Yung glow in the dark niya talagang grabe. Tapos nakita niya na ngayon yung mga taong umiiyak, humihingi ng tulong, marami pala doon sa dilim. Ang ginawa niya, inisa-isa niya, hinila niya papunta doon sa church. Yung mga taong humihingi ng tulong. Tapos yung mga tao sa church nagpapayabangan na mga, saan galing yan? Saan galing yung mga yan? Saan sabi niya, nandun sa dilim yung mga yan. Yung liwanag natin, kailangan doon, hindi dito. Hello? Ang dami doon sa labas na nangangailangan ng liwanag natin. Amen? Nag-aantay sa atin. Andun, importante yung ministry sa loob ng church, pero mas importante yung ministry outside the church. So ang nangyari doon sa mga nagpapayabangan, nagmukha silang walang liwanag. Nung lumabas sila, sinamahan itong taong ito na baguang Kristiyano, nakita nila, oo nga, nagliliwanag pala tayo sa dilim at maraming nangangailangan sa atin sa dilim. So lumabas sila at inisa-isa nila yung mga humihingi ng tulong doon sa dilim. Marami pong nag-aantay sa atin doon sa dilim. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka. Be a star. Na kahit mahirap yung pinagdadaanan mo, may sarili kang ang problema, go pa rin. This is our calling. Kung paano yung star na to, nilid yung mga tao kay Jesus, ganun din ang trabaho natin. Alam niyo yung moon at saka sun. Ano kaibahan? Maliban sa spelling. Ang moon sa gabi, ang sun sa araw. Okay? Ngayon, may liwanag ba ang moon? Kung sakaling pagbigyan tayo ng pagkakataon, lumipad mamaya at lumanding ng moon, makikita kaya natin nag-glow yung moon pag-apak natin? Ha? Nag-glow ang moon o hindi? May liwanag ang moon o wala? Wala. Ba't pag tinignan natin, nagliliwanag siya? Oy, mga high school, inaral nyo to ha. Yung liwanag ng sun, nandoon yung sun, nandito yung moon. Yung reflection, yung liwanag ng araw, tumatama sa moon. Ngayon, yung liwanag ng araw, kagaya nito, hindi ko matingnan. Kunyari, si Lord yung sun. Yung liwanag niya, walang makakakita, mabubulag, mamamatay pag nakita si Jesus, pag nakita si God. Sobrang liwanag ng kaluwalhatian. Ganun din yung araw, hindi mo yan matititigan. Pero pag tiningnan mo yung moon, yung liwanag ng moon, galing sa araw yon. Galing yun sa araw, nagre-reflect. Tayo, para tayong mga moon. Tayo yung lesser light, si Jesus yung greater light. Sabi dyan, no, sa John 8:12, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light. Pag sumunod ka kay Jesus, naging follower ka, magkakaroon ka rin ng liwanag kasi nandyan siya sa'yo. Pero hindi nila nakikita directly si Jesus dahil nasa loob mo. Pero yung liwanag niya nagre-reflect sa atin. Kaya dapat hindi natin nami-misrepresent si Jesus.
Kung ano siya, yun din dapat tayo. Hindi yung Kristiyano ka, pero yung ugali mo, diablo. Hello? Kung ano ang ugali ni Kristo, yun din dapat tayo. Kasi reflection tayo niya. Siya yung greater light, tayo yung lesser lights. We reflect the greater lights. And we direct people to the greater light. Dahil hindi sila makadirect, di nila makita, tayo ang instrumento ng Diyos. Amen? Kaya tayo ay star. Nung panahon na to, yung star na yan, ang sabi nila baka Venus or nag-align yung mga planet kaya sobrang liwanag. Pero sa palagay ko po, ito ay isang anghel na pinadala ng Diyos to guide the wise men papunta kay Jesus. So ngayon, tayo ngayon ang pumapapel dito. So sabi mo sa katabi mo, be a star, shine in darkness. Kahit madilim ang mundo mo, ang buhay mo, kahit may problema, tuloy lang, magliwanag ka. Mas nakikita ng tao yung tunay na pagiging Kristiyano mo kung kailan nasa dilim ka. Pag lagi kang may blessing at masaya, walang walang masyadong relevance. Pero pag may problema ka at ang dami mong pinagdadaanan, tuloy ka pa rin kay Lord, yun, nagsashine ka doon. Meron bang nagsashine dito ngayon? Tuloy pa rin kahit 8 o'clock ang gising? Mga malulupit. Pangalawa, Matthew 2 verse 9. The star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child Jesus was. 2 years. Mula nung sinilang si Jesus sa sabsaban, nakita ng mga wise men from the east. 2 years ago, nag-travel sila 2 years hanggang makarating sila doon sa Bethlehem. 2 years old na si Jesus. At pinatay ni Herodes lahat ng mga kalalakihan dong bata na 2 years old below. So therefore, yung estimated time is 2 years. Kung itong star na to ay ginaid sila sa loob ng 2 taon, kayo, ilang taon nyo nang pinagpipray yung mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, kapitbahay? Hello? Ilang taon na? 2 taon na ba? Nakakapagod mag-pray ng mga unbeliever. Nakakapagod mag-share. Hindi agad-agad lumalapit kay Jesus ang mga tao. Kailangan pinagtsatsagaan. To be a star, kailangan marunong kang magtsaga sa kanila para ilid sila kay Jesus. Tingnan nyo, sabi dito, itong star na to, nilid yung mga wise men patungo kay Jesus, sa batang Jesus. At hindi siya tumigil hanggat hindi yun nangyari. Kaya yung mga 10 names na pinagpipray natin, huwag niyong tantanan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tantanan. Kahit ilang taon pa yan umabot, huwag mong tantanan. Darating din yung panahon, maililid din natin yung mga taong yan kay Jesus. Tsaga-tsaga lang. Ano kaya kung napagod yung star, isang araw, natulog yung mga wise men, tapos sabi nung star, oh, let's go, let's go. Kailan kaya nagbabiyahe itong mga wise men? Araw o gabi? Ha? Nakikita ba ng mga wise men yung star pag-araw? Of course not. So therefore, pag-araw, tulog. Pag-gabi, gising. Parang tayo lang, di ba? Parang kami lang, gising. So star na star talaga ang dating. What if natulog ng sobra tong mga wise men at yung star na inip at umalis na lang, iba na lang ilid ko? Ang tagal nitong 10 ito, ang tagal ko nang pinagpipray, walang mangyari, ibahin na lang natin. What if bumitaw yung star sa wise men na to? So naiba na naman ang kwento ng Bible. What if napagod kang ipagpray yung 10 pangalan na yan? What if? Eh di napunta na impyerno yan. Hello? What if kalagitnaan after 1 year tumigil mag-lead yung star at napagod yung star? Nagsawa yung star. Eh di walang wise men, walang gift, walang tinuro last Sunday. Walang kwento ang Bible. So, until it came to rest over the place where the child was, hanggat hindi naidala nitong star, itong mga wise men kay Jesus, hindi siya tumigil.
Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tantanan yung 10 pangalang pinagdadasal mo. Hanggat hindi yan nadadala kay Jesus lahat. Sabi mo, huwag kang tumigil. Be a star. Lead people patiently. Tiyaga. Mahirap magdala. Pag hindi ka pa naiyak sa kayayaya, pag hindi ka pa naiyak sa pag-share, pag sinabi kong naiyak, tinanggihan ka, ilang beses ka nang nagyaya, nilibre mo na, kinain lang yung panlilibre mo, kinain yung binigay mo, pero hindi sumama sa'yo, nabudol ka? Nasubukan nyo na yung ganun? Naghanda ka para mashiran, hindi dumating. Yung iba, dumating naman, matapos kumain, hindi nakinig ng Bible. Kain lang pala ang habol, hindi Bible. Nasubukan nyo na yon? Sino yung naiyak na dito dahil sa pag-share niya ng gospel, pagyayaya? Konti pa lang. Alam mo, darating yung punto, mahihirapan ka. Darating yung punto, gusto mo nang sukuan yan. O kaya nakapag-Bible study ka na, pero habang nagba-Bible study ka, iba naman yung ginagawa. Yung utak nasa labahan. Oo. Ako, ganyan yung ginawa ko noon, kinikwento ko sa mga leaders. Nagba-Bible study ako. Yung isang bina-Bible studyhan ko, may mga rosaryo at saka mga prayer booklet. Habang nagba-Bible study ako, nagaganon siya at saka binabasa yung prayer booklet. Sabi ko, nakakaintindi kaya to. Pero alam mo, yung pagpapagod kong yun, may nangyari. Naligtas yung buong pamilya, pati asawa niya, nagbabarko na seaman, nasa Amerika ngayon yun. Nung pumunta ng America Sturgeon, doon siya tumira, sa California. So, yung pagtsatsaga ko doon, may nangyari. May nangyari. Tapos yung isa naman, yung utak labahan talaga, naglalaba siya habang nagba-Bible study kami. Ngayon, yung anak niya, pastor. Pag nagtsatsaga ka, may mangyayari. Kaya itong star na to, nagtsaga para lang itong mga wise men madala kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, magtsaga. Magtiis. Magpasensya. Okay? Dahil lagi tayong darating sa punto, kainis tong mga to. Kala mo naman may mapapala kami sa inyo. Hindi naman kami binabayaran para yayain kayo kay Lord. Hindi naman kami sinasahuran para kayo sharean. Hindi naman kami, yung ganun, magpapahinga ka na lang, itutulog mo na lang, may problema ka sa pamilya, may sarili kang trabaho, pero ibibigay mo pa sa kanila. Tapos sila wala interes. Hello, sino nakaka-identify sa ganun? Pag tunay kang nagdadala ng tao kay Lord, tunay kang nagiging star sa kanila, mararanasan mo to. Mararanasan mo to. Nung nagtayo ako ng church, tayo kami ng church sa India, hirap ako na bumiyahe. Malayo yung tinitira namin sa disyerto. Then bumabiyahe ako sa syudad papuntang Visakhapatnam. Then nakapagtayo ng church doon. Then bumalik ako 2003. Pagbalik ko doon, sabi ni yung pastor doon, si Yesuratnam, yung tinrain ko, iniwan ko doon. Sabi niya, brother, ganito, ang dami niyang kwento, ang dami niyang discouragement. Sabi ko, brother, if I stop during those times na nadi-discourage ako, if I stop, sabi ko sa kanya, wala kayo ngayon. Ngayon kasi may 6 na church na doon, yung iniwan namin. 3 lang yung tinayo namin church, ngayon 6. Ay, 2 lang, ngayon 6 na. Sabi ko, kung nag-stop ako noon, wala kayo. Hindi ako nag-stop. Umuwi ako, luhaan, duguan. Sumasakay ako ng huling biyahe ng bus from city to doon sa disyerto. Para akong may bang pelikula yon, yung $1 million man, yung tumatakbo. Tapos biglang lilipad ng nahawakan yung likod ng bus. Putol yung wedding ring namin, yung mga gamit ko, nagkalat sa sahig. Tapos uupo ako doon, kung may upuan, kung wala namang upuan, yung mga buhok ng mga babae doon, naggumaganon, tapos nilalagyan nila ng gugo, langis. Kita mo yung mga kuto, nagsasampayang ganon. Tapos alam niyo naman, di ba? Yung amoy. Ganun lahat sa bus. Sabi ko, Lord, ang blessing lang ni Lord noon, nawalan ako ng pang-amoy, nagkaroon ako ng sinusitis.
Ang tagal, sabi ko, blessing. Blessing. Pero yun nga, umuwi ako malungkot. Sabi ko, kasi yung una kong Bible study, ang tingin sa amin, dollar. Gusto lang manghingi ng tulong, hindi interesado sa Bible. Sabi ko, parang walang kahihinatnan tong Bible study na to. Kaya nag-pray ako, sabi ko, maghanap ako ng iba. Then nakahanap ako ng iba, kamag-anak din nila. Then yun, nakapag-start ng church sa India. So, yung discouragement darating sa mga nagba-Bible study. Kaya normal yan. Normal ma-discourage, pero hindi normal huminto. Kaya sabi ko kay Yesuratnam, kung huminto ako, wala kayo. Itong church na to, akala nyo ba ang dali nito bago tayo nakarating na SM? Ay nako. Yung una naming miyembro, nako, 15. 10 demonyo, 5 lang tao. Ayun no, yung mga kapatid ni Raymond, sila yan, si Rems. Alam nila yan, 10 demonyo, miyembro namin. Kung si Jesus, may isang Judas kami, 10 ang Judas. Kaya niya yun? Tapos during those times, inaalok sa akin yung church sa Japan, sa Chiba. May church na, may kotse pa, may bahay pa. Tapos tinanggihan dahil dito sa church na to. Kaya sabi ko, kung tinanggap namin yung sa Japan, may offer din sa Australia, may offer din kami sa Canada. Kung tinanggap namin yun, wala kayo dito ngayon. Kung tinanggap namin, kung pera lang ang habol namin, maraming offer sa amin. Pero nagtiyaga kami. Nagsisi ba kami? Hindi. Dahil ang pangako namin kay Lord, mag-a-abroad kami hindi para kumita ng pera, hindi dahil sa pera, mag-a-abroad kami para lang mamasyal. And it happened. Kaya, be a star, magtiyaga tayong mag-lead ng tao kay Jesus. Sabi mo, be a star. Lead people patiently. Kailangan natin ng tiyaga pag tao. Pag hayop nga, kailangan din natin ng tiyaga, di ba? Pero mas masarap alagaan ng hayop, alam nyo? Mas cute sila eh. Kaysa sa Bible study natin, di ba? di ba? Totoo lang. Pag uwi ko nga kagabi, yung mga alaga kong Persian tsaka yung mga hayop ko, talagang inasikaso ko kagad. Siyempre cute eh. Ganun talaga yon. Pero fulfilling pag yung tao nadala mo kay Lord at nagbago. Amen? Fulfilling. Sa mga hayop, ano lang yan? Relaxing, pero hindi fulfilling. Lastly, ang bilis no? Matthew 2:10. The star bring joy to these people. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Sabi dito, etong star na to, nagbibigay ng galak sa mga tao. Kamustahin mo yung katabi mo? Ikaw, nagbibigay ka ba ng galak? Ano binibigay mo sa tao sa paligid mo? Galak o halak? Blessing o stressing? Ang mga soul winner, nagliliwanag sa dilim. Ang mga soul winner, nagtsatsaga para ang tao madala. Ang mga soul winner, nagbibigay ng saya sa mga tao sa paligid nila. Hindi naman sinasabing maging clown ka. Ang ibig sabihin, kahit pa may problema ka, dapat yung saya ng Diyos na sa'yo. Kaya nga nung pinanganak si Kristo, di ba? Joy to the world. Di ba? The Lord has come. Yung joy ng langit binaba sa mundo dahil nandyan na si Kristo sa earth. Kung si Kristo nasa puso mo, dapat ang joy nandyan din. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, bawal lang nakasimangot. Tingnan mo yung katabi mo. Bawal nakasimangot. Bawal ang malungkot. Bawal ang madrama. Bawal ang laging galit. Pag pagod, galit. Pag gutom, galit. Pag walang pera, galit. Ano ka ba? Hello? Joy is the sign na si Lord talaga ang nangingibabaw sa buhay mo. Sabi dito sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine. Yung mga taong palatawa, palangiti, matagal mamatay ang mga yan. At ano yan, matagal tumanda. Pero yung lagi nakasimangot, mga busangot, sabi dito, but a crushed spirit dries up the bones. Yung mga taong masungit, yung mga taong hindi masayahin, nakakatuyo ng buto. Hindi lang buto, nakakatuyo ng dugo yan.
Sabi mo sa katabi mo na hindi ka nakakatuyo ng dugo. Kasi masayahin ka, di ba? Hello? Maging masaya tayo. Meron o wala. Okay? Ang mga soul winner, nagliliwanag sa dilim, nagtsatsaga sa mga tao at nagbibigay ng saya sa mga tao. Sabi dito, itong star na to, nung nakita ng mga wise men, tuwang-tuwa sila. Pag ikaw ba nakita ng mga katrabaho mo, ayan na naman si Hallelujah, praise the Lord. Amen! Ganon? Pag ganyan ang treatment sa'yo ng kapitbahay mo, katrabaho mo, hindi ka nakaka-bless, nakaka-stress ka. Yung kada kita, Bible yung binabanggit mo. Yung mukha kang weirdo sa dating, mukha kang taga-ibang planeta. Saan planeta yan? Planet Bible. Palay Bible yung binabanggit mo nung unang panahon na naging Christian ako. Ang daming ganun. Nalaglag. Praise the Lord. Amen. Salamat Lord. Nalaglag ka na nga. Doon sa Makati, pagdating ko doon, sa opisina namin, biglang alam nila, pastor ako nabisto eh. Pastor, hallelujah! Magagantos ang daming mga tao. Hiyang-hiya ako eh. Sabi ko, klaseng mga nilalang to. Parang hindi normal. Alam mo, ang mga Kristiyano, normal. Ang kaibahan lang sa mga Kristiyano, nagliliwanag sa dilim. Amen? So, be a star, bring joy to others. Sabi mo, be a star, bring joy to others. What is joy? Ito ang joy. Okay? Jesus first, others second, self huli. Ito ang buhay na masaya. Yung mga tao na iniisip lang ay sarili, akin, ano kaya makukuha ko? Ano kaya mabunot sana yung pangalan ko? Sa akin sana mapunta yan. Yan, hindi masaya buhay niyan. Akin. Pero yung mga taong, ano kaya maibibigay ko? Ano kaya pwede ko i-contribute? Ano kaya pwede ko itulong? Yan yung mga taong masaya. At sila din yung pinagpapala ng Diyos. Ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Ang taong madamot at kuripot, lalong naghihirap. Kaya nga pag inuna mo ang Diyos, sa Bible ito yung turo eh. Love the Lord your God with all your heart. Ito yung unang utos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Then, love your neighbors, others, as you love yourself. Ito yun eh. Ito lang ang masayang buhay. Unahin mo si Lord, isunod mo yung iba, pero magtira ka rin ng oras sa sarili mo. Yung iba kasi, ito problema namin eh. Nauubusan kami oras sa sarili. Yun. Kaya nga itong punta namin ng Boracay, ano yun eh? Emergency. Biglaan, 1 week before, 1 week or 2 weeks before, book kami. Kasi iniisip namin, gusto niya magdagat, bubo na, gusto namin magdagat, pag nagbatangas kami, 4 na oras ang biyahe, Sambales, 4 na oras ang biyahe, mas mahal pa. Punta kami sa isang resort, 5,000 a day, 8,000 a day. Boracay na, 10,000 lang, almost 1 week pa. Tapos, 30 minutes lang ang biyahe. Parang may, binabato ako sa inyo. Mas madali. Kaya yun, emergency, kasi dapat nasa Korea kami ng December. Sa sobrang daming ginagawa, sa sobrang busy, sa sobrang trabaho sa church, hindi namin naasikaso yung visa namin. Kaya hindi natuloy yung Korea, na-postpone, January na lang, bukas. So na-postpone. Kaya nga, ito kami, Jesus first, others second, pero magtira kayo sa sarili. Dahil the moment na wala ka nang tinira sa sarili mo, wala ka nang ibibigay kay Jesus at wala ka na rin ibibigay sa iba. Kaya yung self-love, importante yan, pero huli yan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo si Lord, number 1. Mahalin mo ibang tao, number 2. Magtira ka rin ng oras sa sarili mo. Okay? Yan ang joy. Okay? So yung star na to, anong ginawa ng star, number 1?
The star shine in darkness. Sabi mo, ikaw yon, magliwanag ka sa dilim. Sa mundong ito at sa problema mo, go ka lang. Walang susuko, walang titigil. Number 2, the star lead these people, these wise men, patiently. Magtiyaga ka sa paglilid ng tao. Magtiyaga ka sa pagba-Bible study mo. Magtiyaga ka. Dahil pag walang tiyaga, walang nilaga. Hindi. Pag walang tiyaga, susuko ka. Okay? Number 3, maging saya ka sa iba. Maraming tao malungkot. Maraming tao gusto nang sumuko. Huwag mong sasabihin, kunyari, Bible study mo, marami nang gusto mag-give up dyan, biglang dumating ka doon. Alam mo, hirap talaga ng buhay, no? Sayang. Sana hindi na lang tayo naging Christian. Ikaw ang inspiration. Tandaan mo, kahit ano pa ang nangyayari sa buhay mo, yung mga tao na hinahawakan mo nakatingin sa'yo. Hindi dapat makitaan ka ng gusto mo nang gumive up. Hindi ka dapat makitaan na gusto mo nang sumuko. Yes, napapagod, bumabagsak pero bumabangon, lumalaban uli. Hindi yung ayawan na. Sa mga leader, bawal ang ayawan. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang ayawan. Bawal ang mga may sakit na temporitis. Be the star for Jesus. Yung star na to, nagdala ng mga tao kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, ikaw naman ngayon. Turo mo siya, ikaw naman. Ikaw naman. So this 2024, maraming tao nag-aantay sa labas. Nasa dilim, humihingi ng tulong, umiiyak. Tayo, meron din tayong problema, pero mas malaki problema nila. Tayo may Jesus, sila wala. May religion lang sila. Tayo may pag-asa, Jesus our hope, sila walang hope. So when we go doon sa labas, sa mundo na ginagalawan ng mga kaibigan nyo, kamag-anak, kakilala, kapitbahay, yung mga tao dyan na nasa dilim, tayo lang ang pag-asa nila. Dahil ang pag-asa nila, nasa atin si Jesus. Amen? Kaya this 2024, sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka, maging star ka, para kay Jesus. Amen? Tayo. Palakpakan natin si Lord. Meron po ba tayong first timer dito? May matapang at magaling na pumunta ng alas 8 ng umaga dito na first timer? Meron? Meron ba? First timer sa 8 o'clock. Anyway, so congratulations sa ating lahat. Kinaya natin. Sa susunod, magsisimbang madaling araw na tayo. Alas 4. Kaya naman pala eh. We can do all things through Christ. So let's bow our head. Let's close our eyes. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Dahil meron kang ginamit sa amin na nagsilbing star para kami dalhin sa'yo. May mga taong nag-pray sa amin, may mga taong nagmalasakit sa amin, may mga taong nag-share sa amin, hanggang nailapit kami sa iyo. Nagtiyaga, nagliwanag sa dilim, Panginoon, at nagbigay ng saya at pag-asa sa amin. Kaya kami nandito ngayon, may mga ginamit ka to lead us, to guide us to you. Nawa, O Diyos, ngayong 2024, marami kaming plano, marami kaming pangarap, marami kaming gustong gawin. But above anything else, mabigyan namin ng saya ang puso mo. You want all men to be saved. At naghahanap ka ng mga tao na maglilid sa ibang tao na nasa kadiliman patungo sa liwanag mo. At wala nang ibang gagamitin ka, kundi kami. Kaya tulungan mo kami mag-decide sa aming puso. In one way or another, Lord, may mga kaibigan kami, kamag-anak, kapitbahay, kakilala, na nasa kadiliman. Lord, gamitin mo kami na magliwanag sa kanila. At nakita namin sa karakteristik ng mga star na ginamit mo, lalo yung dito sa Biblia, the more na madilim, the more na nakikita ang liwanag nila, the more na nagsashine sila. Kaya Lord, ganun din kami. Mahirap ang buhay sa mundo. Maraming mahihirap na sitwasyon, maraming mga problema,
Maraming mga bagay na nangyayaring hindi magaganda. Pero Lord, sa kabila ng lahat ng to, tulungan mo kaming mag-shine in the dark. Dahil sa'yo, dahil ikaw. At pag nakita ng mga tao na kahit may problema kami, nakakangiti pa rin kami. Kahit mahirap yung sitwasyon, tuloy pa rin. Kahit nahihirapan, lumalaban pa rin. Pag nakita ito ng mga tao sa paligid namin, Lord, maa-attract sila sa'yo. Mailalapit namin sila sa'yo. Kaya make us strong this coming year of 2024. Make us committed, make us faithful to you, to your mission to save the lost. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na to shine in the dark, to patiently lead people to you, and to give joy and hope to the people around us. Malungkot ang mundo dahil wala ka sa kanila. Pero meron kaming Jesus na nagbibigay ng pag-asa sa amin at sa kanila. Hayaan mo, maramdaman, maranasan nila yung pag-asang yan na nanggagaling sa amin. Kaya Lord, as we enter 2024, this is our commitment to you, that we will be a star for you, Jesus. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa as we serve you, as we shine our light for you. Hayaan mo, Panginoon, na yung blessing mo din naman ay aapaw sa amin. Yung saya mo, Panginoon, at yung pagpapala mo ay maranasan namin. Kaya salamat, Lord. We give you all the praises, honor, and glory, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. 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 God bless you all. See you next Sunday.